Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook Reel o video posted by Attorney Mike Operario, isang magaling na abogado na nagpapaliwanag tungkol sa nangyaring tensyon sa politika sa bansa. Paliwanag niya bakit pumapalag ang taong bayan, sa plunder case na planong isampa laban kay Senator Marcoleta. Kaya nagrarally ang Iglesia ni Cristo ngayon dahil dyan. At hindi lang mga Iglesia ni Cristo ang sumasama sa rally. Kasama na rin iba't ibang tao sa iba't ibang sektor, iba't ibang relihiyon sumasama na. Ito is laban na ito ng taong bayan. Bakit pumapalag ang taong bayan? Itong sasampan nila ng plunder si Senator Marcoleta. Ito, pakinggan natin ang paliwanag. Ano nga ba itong krimen ng plunder? Bakit kinakasuhan ito si Senator Marcoleta? At bakit pumapalag dito ang Iglesia ni Cristo? Ito po si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin yan. Kamakailan lamang ay umugong itong balita na galing mismo kay Boying Remulla. Nakakasuhan na daw niya ng plunder si Senator Marcoleta. At yung plunder po kasi isang krimen na that is non-bailable. So pag sinampahan ng kaso si Marcoleta at inisyuan ito ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan, ibig sabihin aarestuhin na agad si Senator Marcoleta. Ano nga ba itong krimen ng plunder na ito? Well, ang krimen po ng plunder ay yung aamas mo, yung pagkuha mo ng ill-gotten wealth na lumalampas o mula sa 50 million pesos na pataas. Yan po ay magko-qualify na as plunder. Ano po yung mga importanteng mga i-consider natin dito? Una, ang offender po dito sa plunder, siyempre dapat isang government official o di kaya meron siyang connivan sa kanyang mga business associates, kahit ng mga privado o mga family members. Ang threshold niya po nito, kailangan ang ninakaw mo o yung ill-gotten wealth mo ay 50 million pesos. Pwede itong single act or combination of a series, tuloy-tuloy ng mga transaksyon na umabot na ang halaga na ninakaw mo ng 50 million pesos. Pero ang pinakamahalaga po na i-consider natin dito ay yung pong sinasabi dito na ill-gotten wealth. Ano po ba ito? Ang ill-gotten, hindi po lahat ng pera na papasok sa iyo ay automatically classified as ill-gotten. Kailangan po ang ill-gotten dito ay mga public funds, yung pong galing sa pondo ng pamahalaan. O kaya ay pagtanggap mo ng mga komisyon, kagaya yung mga SOP, mga bribe or gift or suhol, kaugnay ng isang kontrata sa pamahalaan o mga project sa pamahalaan. Parang nga po yan, yung mga SOP nga po. Isa pa dyan, yung pagtatago ng pag-aari o yung tinatago mo sa ibang pangalan o ibang katauhan, yung mga ninakaw mo na mga salapi or mga fraudulent transactions, taking advantage of your official position. Ikaw ay ginagamit mo yung position para payamanin ang iyong sarili. At panguli ay yung paglipat-lipat ng labag sa batas ng mga personal o mga real properties upang maitago mo itong mga ill-gotten wealths. So, dito makikita ninyo sa binanggit ko na ito, hindi po kasama dito yung mga contribution, mga election contributions. Ang main allegation po dito ng ombudsman ay ito pong mga election contributions. Interestingly, similar complaint has already been filed with the COMELEC para nga po sa disqualification ni Senator Marcoleta. But the COMELEC has already rendered a decision discussing the petition for his disqualification, saying that wala silang nakitang mali doon sa mga donasyon na supposedly ay tinanggap sa kampanya ni Senator Marcoleta. So what is the basis now of the ombudsman for saying na mayroong krimen ng plunder? Malabo talaga itong kaso ng ombudsman. At tingin ko dito, pinipilit nila ito doon sa aspeto ng gift
no, na parang yung contribution na ito ay magiging gift. However, dito sa batas po sa plunder, yung pong regalo na tinanggap mo ay dapat may kaugnayan sa mga government contracts or projects. Yan. Kung wala itong naging kapalit na government contracts or projects, hindi pa rin ito magiging krimen ng plunder. Bakit naman ipinipilit kaya ng ombudsman ito na gawing plunder yung itong kaso na ito ng election contributions? Well, it's simply because wala silang makita. Mm. Dito sa maiksing kasaysayan ng ombudsman sa administrasyon ng ni Marcos, mukhang ang trend nila dito talaga ay yung guluhin nila yung malinaw, pinapalabo yung malinaw na. At ang katwiran nila dyan, wala pa namang Supreme Court decision tungkol dyan kung ito nga ay classified as ill-gotten wealth, yung mga contribution. Susubukan natin ngayon. Ayun. Kasi baka naman lumusot. So, para lang makasuhan si Senator Marcoleta, isasalang nila yan. Kasi importante lang naman sa kanila, matakot ang mga senador na kumakampi kay Sara Duterte o lalaban doon sa impeachment ni Sara Duterte. It doesn't matter kung tama yung kanilang aligasyon o totoong may kaso sila o wala. Ang mahalaga lang ay itong magkaroon ng harassment doon sa mga senador. Iniisip nila na kagaya ni Senator Villanueva, kagaya ni Chis Escudero, ay baka matakot din itong si Senator Marcoleta. But I think this is where they miscalculated everything. They didn't imagine na mayroon pang papalag. At dito nga, may pumapalag. Pumapalag ang Iglesia ni Cristo, kung saan naman kaanib si Senator Marcoleta. Pero hindi lang po yung Iglesia ni Cristo ang pumapalag dito ngayon. Kasi bukod sa Iglesia ni Cristo, makikita ninyo ng mga taga-suporta ni Senator Marcoleta na hindi naman miyembro ng Iglesia ni Cristo, pati na ng mga taga-suporta ng mga Duterte, ay tumatayo na at nagsasalita. At ngayon ay naandoon sila sa EDSA. Ito ay pagpapakita sa administrasyon na ito na hindi lahat ng tao ay kaya ninyong takutin. Yes. Akala nila ay pag ginawa na nila ito noon, naganap na at hindi naman sila napapapanagot at hindi naman kumikubo yung mga tao, ito yung tinatawag na they are pushing the envelope a little further. Habang tayo ay nagbibigay at hindi natin sila nasasansala doon sa kanilang pag-abuso sa karapatan ng mga mamamayan, lalo na ng ating mga pinuno, ipinupush nila one step further itong kanilang aksyon. Ginawa na nila yan kay Rodrigo Duterte. President Digong, inaresto nila, ininterpret nila yung batas. At ngayon, nasa Korte Suprema, pero habang wala pa, nakuha na nila si Rodrigo Duterte. They filed an impeachment complaint against Sara Duterte. Although palpak yung kanilang complaint, they pushed the envelope further. Kaya lang, pumasok ang Supreme Court, dinismiss yung petition. Yan. Salamat po, Attorney Mike Operario. Malabo ang kaso, pinipilit lang. Subukan lang, baka makalusot. At salamat at nandyan yung rally ng Iglesia ni Cristo na sinusuportahan ng iba't ibang mamamayan kahit hindi na member ng Iglesia ni Cristo. Nagkakaisa na ngayon ang sambayan ng Pilipino sa pagsuporta dito sa minamahal nating Senator Rodante Marcoleta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon ni anak ko sa balay sa natabangan ng ugero. So mauna ni ang gitabang nga yero nga ilan ang giatop tungod kay nagdali-dali sila og atop tungod kay sige og kaulan dire. So karon atong nakita nga human na gyud sa pag-atop og nakapatindog na gyud sila sa ilang balay tungod sa tabang. So kuan na gyud. Tungod sa tabang nakabalay na sila. Salamat sa Ginoo nga ug sa nagtabang sa sin nga nakatop na gid kay ga tuluan na among balay sa gi atop na gid namo ang gitabang sa amoa. Oo, so tungod kay sige na og kaulan inyo na lang giatop ang gitabang sa inyo nga yero. O giatop na gid namo. Salamat kayo sa nagtabang sa amoa. So
Nindot na gyud ang inyong atop. So pila na to ka tuig ang inyong atop nga inyong gipulihan nga karon nakapatindog na mo aning inyong bagong balay. Pila, tulong. 5 na katuig. 5 na ka tuig. Mm. So karon nindot na gyud di na gyud mo maulanan. Dili na. Hinaot unta nga magpadayon pa ni nga tabang kay para matabangan ang kakalisod. So daghan pa di ang nanginhanglan og tabang O dagan pa gyud. nga sama ninyo. So salamat kayo.